Nangangamba po ang mga otoridad na tumaas ang bilang ng krimen sa Pagadian City dahil po sa dami ng naloko ng investment scam ng Aman Futures Group. At kamakailan lang, isang lalaking naloko umano sa scam ang nang-hold up ng isang courier and money transfer service sa Pagadian City. Bukod dyan, may napaulat ding armored van driver na nagtangkang nakawan ng isang bangko. Biktima rin ng investment scam ang suspect. May ulat on the spot si Micaela Papa. Micaela? Rafi, Pia, sa dami nga ng naloko at nawalan ng pera dahil sa Aman Futures investment scam, pinangangambahan na ng NBI ang posibleng pagtaas ng krimen sa Pagadian. Ayon ito kay NBI Pagadian Agent Joey Moran. Kamakailan kasi pinatay ang LTO Pagadian officer na si Anwar Zainal. Ang nakikitang motibo, paghihiganti ng investors kay Zainal na nagsilbi rin daw ahente ng Aman Futures. Natagpuan kasi ang ilang resibo ng Aman sa tabi ng bangkay ni Zainal. Bukod dito, ilan pang kaso ng kriminalidad tulad ng nakawan ang naiugnay sa mga galit na investor ng Aman Futures. Isang money transfer branch ang ninakawan ng di pa kilalang lalaki na humingi pa ng pasensya sa kahera at nagsabing naubos ang pera niya sa Aman. Nasawi naman ang armored van driver na si Gilbert Macaranyas matapos tangkang pasukin ang isang bangko at mapigilan ng on-duty security guard. Si Macaranyas daw mismo ay mga nabiktima ng investment scam at nagsanla pa umano ng lupa, makakuha lang ng perang ipamumuhunan sa Aman Futures. Kahapon nga ay pinalta na si Zamboanga del Sur Provincial Director William Manzan at Pagadian City Police Chief Kenneth Mision dahil umano sa kawalan ng aksyon tungkol sa investment scam. Naupo na bilang Zamboanga del Sur Provincial Police Director si Senior Superintendent Romeo Uy na agad nagsagawa ng command conference upang pag-usapan ang sitwasyon sa probinsya. Yan ang latest mula dito sa Pagadian City. Balik sa iyo, Rafi at Tia. Micaela, may action na ba yung bagong upong Provincial Director tungkol nga dyan sa takot na baka dumami yung krimen dyan sa Pagadian City? Magdadagdag ba sila ng mga tauhan? Rafi, kahapon nga ay sa nag-command conference na itong si Senior Superintendent Romeo Uy una to get a grasp of the situation here at ang priority daw nila ay makonsolidate na yung affidavit ng mga iba't ibang complainant para nga tumibay yung kaso laban dito sa mga tauhan ng Aman Futures. Ayon naman kay Superintendent Julius Muñez na bagong chief ng Pagadian City Police, pinaiigting na nila yung mobile patrol at yung mga beat units dinadagdagan na ng tao upang mabantayan yung mga sensitive areas dito sa city at mapigilan yung mga kaso o yung mga incident ng kriminalidad na nangyayari dito sa Pagadian. Rafi? At Micaela, may mga lumalapit na ba sa pulis na doon naman sa mga naging tauhan itong Aman Futures Group na natatakot sa kanilang seguridad o patuloy pa rin silang nagtatago? Rafi, wala nga tayong napapansin ng mga lumalapit na tauhan ng Aman Futures sa NBI o di kaya dito sa Pagadian City Police. Ang nagiging sentiment nga ng mga tao dito, marami naman, hindi naman nilalabas yung galit nila doon sa mga nagsilbing ahente ng Aman Futures. Kasi nga, Rafi, kung lilawin natin, hindi sila mga tunay na ahente na sabi nung NBI kanina, hindi sila mga tunay na ahente na in dun sa scam, kundi mga investors din na pinagamit yung kanilang account sa mga iba pang investors at for a certain fee. So ang sinasabi nga nung mga ibang biktima na hindi naman nagalit sa mga ahenteng ito, hindi na nga sila naglabas ng galit sa mga ahente dahil pare-pareho lang naman silang nabiktima ng Aman, Rafi. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.